Humina na bilang typhoon ang Bagyong Guring mula sa pagiging super typhoon. Narito ang report. Mga kapuso, mula sa pagiging super typhoon, humina na bilang typhoon ang Bagyong Guring. Wala nang lugar sa bansa ang nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal numbers 3 at 2. Pero nananatili ang wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion Isabela, northern at central portion ng Aurora, Polillo Islands. Signal number 1 din sa northern at eastern portion ng Camarines Norte kasama ang Calagos Islands, northern eastern portion ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Namata ng Pag-asa ang mata ng bagyo 210 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 175 kilometers per hour. Base sa forecast track ng Pag-asa, magpapatuloy ang Bagyong Guring sa looping track o pag-ikot nito habang nasa Philippine Sea. Bukas, posibleng pumihit na ito pa northwest na direksyon hanggang sa dumaan o maglandfall sa Batanes sa darating na Miyerkules. Sa araw ding iyon, posibleng pumasok na rin sa ating Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo at tatawagin sa local name na Hana. Sa ngayon, isa itong tropical depression na namataan 2,290 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot hanggang 45 kilometers per hour. Wala pang epekto sa ating bansa ang nasabing tropical depression. Ang Bagyong Guring at ang pinalakas nitong hanging habagat ang nagpapaulan ngayon sa bansa. Dahil sa Bagyong Guring at habagat, magiging maalon ngayon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa northern coast ng Ilocos Norte at mga dagat na sakop ng Cagayan Valley Region, Aurora, Quezon Province, northern at eastern coast ng Catanduanes, Masbate kasama ang Burias Islands, southern coast ng Batangas, Mimaropa Region at ng Western Visayas. Aasahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng northern, central at southern Luzon, maging sa ilang panig ng Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy yan at magiging malawakan sa iba pang bahagi ng bansa pagsapit ng hapon. Posible ang heavy to intense rains sa mga lugar kaya dapat maging alerto mula sa mga banta ng baha o landslide. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Chris Zuniga, nagbabalita para sa GMA Integrated News.